Nagda-drive ka pa rin ba kahit gabi? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap po mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay in-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga tips para sa mas ligtas na pagmamaneho sa gabi. Tara, let's discuss. Maraming mga Pilipino ang mas gusto o napipilitang magmaneho sa gabi. Dahil kapag gabi ay mas malamig, mas konti ang sasakyan, at mas mabilis kang makakapunta sa iyong pupuntahan. Pero alam nyo ba na 3 beses mas mataas ang tsansa ng aksidente sa gabi kumpara sa araw? Bakit? Dahil simple lang, mas mahirap makakita sa dilim. Pero bago ang lahat, kailangan natin maintindihan kung bakit nga ba mas mahirap tayong makakita sa gabi. Ang ating mga mata ay may 2 uri ng cells or yung tinatawag na photoreceptors. Ito yung rod cells at cone cells. Ang cone cells ay ang cells na responsable para mas makakita tayo sa liwanag, sa kulay at mga detalye. At ang rod cells naman ay ang responsable para mas makakita tayo sa mga madidilim na lugar. At habang tumatanda tayo ay bumababa yung sensitivity ng mga rod cells kumpara sa mga cone cells. Kaya mas nahihirapan tayong mag-adjust sa mga madidilim na lugar. Kaya kung nung mas bata tayo ay parang malinaw ang daan kahit walang poste, ay ngayon ay parang mas malabo na siya or foggy na siya tignan. Isa pa, sa gabi ay mas konti ang contrast at kulay na nakikita natin kumpara sa maliwanag. At kapag kulang ang ilaw, ay mas nahihirapan tayong ma-distinguish yung distansya, yung lalim, at yung gilid ng kalsada. Halimbawa, hindi mo kagad mapapansin yung mga pedestrian na nakaitim sa gilid ng kalsada o di kaya yung lalim ng lubak sa daan. Dagdag pa rito, yung mga nakakasalubong nating headlight ng mga sasakyan ay nakakakos ng pagkasilaw ng ating paningin. Lalo na kung mali yung angle ng ilaw nila o kaya masyadong mataas yung wattage nito. Ang tawag dito ay glare or pagkasilaw na madalas na reklamo ng mga nagkakaroon na ng edad at may katarata. Dahil kapag tumatanda tayo ay mas nagiging scattered or sabog yung pagpasok ng ilaw sa loob ng ating mga mata dahil sa pagbabago ng transparency nito na dating klaro ay unti-unting nag-uulap. Sa madaling salita, yung lente na klaro ay parang nagiging frosted, kaya kapag pumasok ang ilaw ay kumakalat ito ng pasabog. Kaya yung mga driver na nagkakaedad na at nagde-develop na ng cataract ay nagrereklamo ng halos or pagkasilaw sa kanilang mga mata. Isa pang nagpapahirap sa pag-drive sa gabi ay ang grado sa mata or error of refraction tulad ng myopia or nearsightedness. Ang mga myopic or may nearsightedness ay mas hirap sa gabi makakita dahil humihina ang contrast sensitivity ng kanilang mga retina. Madalas kahit malinaw naman yung paningin nila sa umaga, ay nagiging foggy ito or mas lumalabo pagdating sa gabi. Ito yung tinatawag na night myopia na kung saan nagbabago ng konti yung pag-focus ng ilaw sa loob ng kanilang mga mata sa gabi. Kaya bago ka mag-drive or magmaneho sa gabi ay siguraduhin na updated ang grado ng iyong salamin. Maraming aksidente kasi ang nangyayari hindi dahil reckless yung driver kundi hindi tama yung grado ng salamin ng mga nagmamaneho. Ngayon, pag-usapan natin yung mga iba't ibang eye conditions na pwedeng makaapekto sa ating night driving. Una ay yung sinabi ko na kanina, yung katarata or yung pag-ulap ng klarong lente sa loob ng ating mga mata. Ito ang pangunahing dahilan ng glare or paglabo ng mata, lalo na sa mga nagkakaroon na ng edad. Pangalawa ay dry eyes or mabilis na pagtuyo ng mata. Nakakaapekto rin kasi ang pagtuyo ng mata sa tamang pag-focus ng ilaw sa loob ng ating mga mata para makakita sana tayo ng malinaw. Kaya kapag merong dry eyes ay pwedeng makakita ng foggy or malabong paningin lalo na sa gabi. Pangatlo ay yung mga may vitamin A deficiency. Bagamat bihira na lamang ito dahil sa modernong diet,
ang deficiency sa vitamin A ay pwedeng mag-cause ng night blindness or hirap makakita sa madidilim na lugar. Pang-apat ay yung tinatawag na glaucoma. Sa glaucoma kasi, ang unang nasisira sa paningin ay ang peripheral vision. Kaya mas mahihirapang makita yung gilid ng kalsada lalo na kapag gabi. Panglima ay pwede rin makaapekto ang diabetic retinopathy. Dahil kapag meron kang diabetic retinopathy ay pwede kang makakita ng mga floaters na lumulutang na pwedeng makasagabal sa iyong paningin o di kaya ay pwede rin itong mag-cause ng paglabo mismo ng paningin. Kaya kung meron ka ng mga kondisyon sa mata na ito, ay napaka-importante na makita ka ng iyong ophthalmologist. Huwag ipasawalang bahala ang simpleng paglabo kahit na konti, lalo na kapag gabi na. Dahil ang pagbabago sa night vision ay pwedeng maging senyales ng mas malalim na problema sa mata. May mga videos na ako nagawa about sa mga iba't ibang sakit sa mata na ito para sa mas komprehensibong discussion about dito. Ngayon naman ay punta tayo sa mga practical tips para sa mas maligtas na pagmamaneho sa gabi. Una ay linisin nyo parate ang windshield ng inyong mga sasakyan. Dahil ang mga dumi at alikabok sa inyong mga windshield ay pwedeng mag-cause ng glare dahil nagre-reflect ito ng ilaw. Kahit maliit lamang naman siya sa iyong windshield, kapag tinamaan ito ng headlight ng iyong kasalubong, ay pwede itong mag-cause ng malaking pag-fog sa iyong paningin. Pangalawa, siguraduhin mo na maayos ang alignment ng iyong mga headlights. Dahil kapag masyadong mataas ang angle ng iyong headlights, ay pwede itong makasilaw sa iyong kasalubong na pwedeng mag-cause ng aksidente ninyong dalawa. At kapag masyadong mababa naman ang headlight, ay kukulangin ang ilaw sa kalsada sa iyong harapan. Pangatlo, iwasang tumingin ng direkta sa headlight ng kasalubong mong sasakyan. Kapag ikaw ay nasilaw, ay ilihis mo ng konti ang iyong paningin sa gilid ng kalsada at sundan ang linya sa gilid nito. At kung maaari ay bawasan muna yung bilis hanggang sa makabawi ka na mula sa pagkasilaw. Pang-apat, panatilihing malinis din ang side mirror at rear view mirror. Dahil again, pag may dumi or gasgas ay pwede rin itong mag-reflect ng ilaw sa iyong paningin. Panglima, napaka-importante nito. Iwasan mag-drive kapag ikaw ay sobrang pagod at inaantok. Dahil isa pa sa pangunahing cause ng aksidente sa pag-drive sa gabi ay hindi lamang poor visibility kundi sobrang pagod at antok. Dahil bumababa na ang alertness ng ating mga utak dahil sa tinatawag na circadian rhythm. Kaya kapag ikaw ay nakaramdam na ng sobrang pagod or antok, ay igilid muna ang sasakyan at magpahinga muna. Ang ilang minutong pagtulog or pagpahinga sa gilid ng kalsada ay mas ligtas kaysa naman ipilit ang pagbiyahe. Pang-anim ay dapat bawasan din ang bilis ng pagpapatakbo. Hindi ito kahinaan, kundi isang katalinuhan dahil mas nagkakaroon ng problema kapag mas mabilis ang iyong pagpapatakbo. Tandaan na kahit malinaw pa ang kalsada ay limitado lamang ang abot ng iyong mga headlights. Kadalasan, ang abot lamang ng iyong headlights ay mga 60 to 70 meters lamang. Kaya dapat ay dahan-dahan lamang ang iyong pagpapatakbo. At kapag masyado kang mabilis, ay baka hindi mo kayang biglang huminto kapag may biglang tumawid na hindi mo nakita. Pangpito ay gumamit ng salamin na may tamang grado para sa grado ng iyong mga mata. Kung may anti-reflective coating ang iyong salamin ay mas okay ito dahil mas nababawasan ang pagkasilaw. Iwasan yung mga colored or tinted na glasses sa gabi dahil mas napapadilim nito ang iyong paningin. Pangpito, mahalaga rin na inaalagaan mo ang iyong mga mata bago ka pa magmaneho. Siguraduhin na magpa-check up ng regular sa inyong mga ophthalmologist para na-address yung mga iba't ibang sakit sa mata kung meron man. Kung may dry eyes ka, ay pwedeng gumamit ng mga lubricating eye drops para hindi ito masyadong matuyo ng mabilis. Iwasan din maglagay ng contact lens ng matagal bago ka mag-drive sa gabi, lalo na kung sobrang pagod or tuyo ng iyong mga mata. Isa sa mga simple pero epektibong paraan para mapabuti ang night vision ay ang pagkain ng tama. Ang pagkain ng mga pagkaing rich in vitamins A, C, E, lutein, zeaxanthin, zinc,
at omega-3 fatty acids. Ito ay nakakatulong sa photoreceptors ng ating mga mata. Tandaan natin, ang pinakamahalagang gamit mo sa pagmamaneho sa gabi ay hindi yung makina or yung headlight ng iyong sasakyan, kundi ang iyong mga paningin. Dahil kahit gaano kaganda ang iyong sasakyan, kung malabo naman ang iyong paningin, ay delikado pa rin ito. Kaya bago umalis, ay tanungin mo, malinaw ba ang mata ko, relaxed ba ako, at handa ba ang katawan at utak ko sa pagmamaneho sa gabi. Ang ligtas na pagmamaneho ay hindi lamang sa disiplina sa kalsada, kundi pati sa kalinawan ng ating mga paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga dapat yung malaman kapag magmamaneho kayo, lalo na sa gabi. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.